Eto na naman tayo, budget. Budget ba ng Office of the Vice President? Dapat ay dagdagan o dapat ba siyang bigyan? Kasi mukhang yan ang hinihiling o ipinaparinig ng Office of the Vice President sa Malacanang. Magpaparinig sa budget na dadagdagan or hihingi, tapos naninira ka? Sa tingin mo, papansinin ka pa? Parang dumadaing na wala daw budget ang kanyang opisina at kailangan daw ang budget. O, tingnan natin ito kung anong paliwanag dito at sagot ng Malacanang ng tanungin ng mga mamahayag tungkol dito sa isong ito. Budget ito ng pangalawang Pangulo. Tingnan natin under siyempre ni Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niyo po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Ayan, tingnan natin. Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan. Millions of traders around the world choose TradingView to Wait lang may ads lang. guessing on coffee. Magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat So, tama naman, no? Hindi naman sinasarado. Pero dahil, syempre, alam niya sa sarili niya na grabe na yung paninira niya sa presidente, di ba? Wala daw audio. Meron pong audio eh. Grabe na yung paninira niya sa presidente. Ang magagawa na lang niya, magparinig. Press 1 kung may audio tayo, press 1. Wala daw audio eh. Press 1 kung may audio tayo. Press 1 nga po. May audio ba? Meron naman eh. Ano mo lang yan. Restart mo lang yung pinapanood mo. Balik ko ulit sa YouTube. Kasi minsan ganun yung nangyayari eh. Diba? Okay, shoutout kay Virador Pico Subscribe po natin yan. Ayan, kasamahan po natin yan sa pagsuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung nakapin. Suportahan po natin. Ayan okay. May audio naman daw po. Tuloy natin. po na maaari yung suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share. Yan. Sabi ni Sara Duterte yun. Alam daw niya kung paano yung proseso para mapababa ang presyo ng bigas. Alam mo pala, Sara Duterte. Pero anong sabi ni Sara Duterte? Ayaw lang niya daw i-share kay PBBM. Diba? Ayaw daw niya. So, ibig sabihin, gusto niyang mahirapan yung Pilipinas. Gusto niyang mahirapan yung Pilipino. Wala talaga silang pagmamahal sa mga Pilipino sa Pilipinas. Kung talagang may alam si Sara Duterte na papaano pababain ang presyo ng bigas, dapat sa panahon ni Digong pa lang ginawa mo na yan. Nag-suggest ka na dapat sa tatay mo. Kasi sa panahon ni Digong, ginto ang bigas, hindi makain. Mahal eh. Diba? Ay dapat, kung totoo yung sinasabi mo, Sara Duterte, noon pa lang sa panahon ni Digong, tinuruan mo na yung tatay mo. Oy tay, ito yung solusyon para mapababa yung presyo ng bigas. Pero wala eh. Ang nakikita ko lang dito, nagyabang ka lang. Ang kaya mo lang gawin, kayabangan. Mahangin ka katulad ng tatay mo. Diba? Ang yabang-yabang mo, Sara Duterte. Wala ka namang ambag sa Pilipinas. Ngayon gusto mo may bumilib sa'yo? Na wow, may alam pala si Lustay. Paano pababain ang presyo ng bigas? Gusto mo ganun? May pumuri sa'yo? Walang pupuri sa'yo kasi unang-una. Kung totoo yan, dapat sa tatay mo. Tinulungan mo na yung tatay mo noon. Diba? Pero ang alam ko dyan, nagyayabang ka lang talaga. Yun lang yung kaya mong gawin. Wala nang iba pa. Diba?
Oh, bigyan lang natin to ng jacket. Oh, yan. Tuloy. Sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa po makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito. May audio ka. May audio ka kayo si Claire wala. May audio po si Attorney Claire Castro pero dito po kasi hindi po pinakita yung ni Attorney Claire yung video kasi ang nag-react po diyan si ang channel na Mga Pinoy TV. 'Di ba? Bagong channel. Bagong channel yata ito, second channel. Sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Dagdagan pa. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Ay, yun, matindi. So ang ibig sabihin niyan, i-justify mo, Vice President, kung saan mo gagamitin ang pera. At baka mabigyan ng consideration, madagdagan ang pondo mo. Ayan, okay? Kasi yung pinag-uusapan yung budget for 2026. Dahil after SONA ng July 28, ay isusumitin na po by August yung proposed budget ng buong Executive Department. Kasama dyan ang Office of the Vice President. Ayun, so pera naman. Pero alam po ninyo, sa aking pong analysis at opinion, yan kasi ang epekto kapag kaya... I'm Sarah, one of the survivors after the Zerg consumed Earth, and now I'm a senior... Nangyari yung betrayal of public trust. Kawalan ng tiwala, nawawalan ng tiwala ang taong bayan, especially sa isang government official dahil pera ng bayan ang involved dito. Okay lang sana kung halimbawa, hindi siya dumidikit sa Pangulo. May sariling lakad si Sara Duterte. Pero nagtatrabaho siya, pero hindi siya naninira. Ayaw lang niya sa Pangulo, pero ang ginagawa niya, nagtatrabaho ng maayos, pero hindi naninira. Pwede yun. Pwede pang bigyan ka ng budget. Pero yung naninira ka na nga, pa-travel ka pa, tamad ka pa, tapos magpaparinig ka na walang budget yung OVP. Ano yun? Ginagawa mong tanga yung sarili mo kung ganyan. Magiging obligasyon at karapatan ng Executive Department talagang kontrolin at ayusin ang budget. Dahil kapag ang isang opisina ay pinagdudahan ng taong bayan kung saan ginagamit ang pera, mahirap pong ibalik yun. Mahirap pong pagkatiwalaan mulit yun. Yun ang nakapaloob dun sa Article of Impeachment na ngayon hindi pa nagsisimulang i-trial sa Senado. Yung budget sa Office of the Vice President, confidential fund. Yun po yan eh. So ngayon, hindi mo masisi ang Malacanang na hamunin kang i-justify mo kung saan mo gagamitin at baka pwede ibigay. Kung hindi, baka malabo talaga. So simple lang pero obligasyon na ngayon. Eh mangyari kasi para pinapalabas ng kampo ng Vice President na kailangan daw nilang pera. Ano ba, gusto nilang ibalik yung libre. Wala na bang pamasahe pabalik-balik sa abroad? Ha? Kaya kailangan. Hindi, ako yung nagtatanong lang naman. Huwag naman kayo masasaktan. Masaktan. Yung intelligence at confidential fund, hindi talaga pwede yun kasi sumabit sila doon. Pero yung iba pang mga gawain, yung libreng sakay, trabaho ng Department of Transportation yun. Kung halimbawa naman ayuda, trabaho ng DSWD, magiging redundant lang, magiging doble lang ang gastos, isa naman ang layunin. So wala eh. Ang mahirap kasi dyan, pag ang pera ng taong bayan, pera ng gobyerno, ay gamitin din laban sa gobyerno. Diba?
Kaya nga dapat si Sara Duterte sagutin niya yung mga pinaparatang sa kanya na panunuhol. Dapat yun. Dapat sagutin niya yun. Rusty Manalo. Ay, salamat po sa pagbate. Salamat po, Rusty Manalo. Pero sa 21 pa po ang aking birthday. Salamat. Siguro mag-isip si Vice President o ang OBP ng ibang proyektong hindi magiging kalintulad ng ibang project ng gabinete at ng Office of the President para hindi maulit-ulit lang. Sayang ang pera. At saka gamitin talaga kasi ng tama. Yan kasi ang punot dulo dyan, napakahirap talaga na hindi mo na-justify kung saan mo ginamit. Mahirapan ka talagang humingi at ma-aproban ang iyong next proposed budget. Yan ang epekto nitong 2025 at 2026 budget. sabi ni, hindi ko mabasa yung pangalan eh. Ibabayad yan nila kay Kaufman. Ay, sa Elican del Carmen, salamat po Ito, nung hindi niya may paliwanag in 2022. Ma'am Tamura, shoutout po. 2023, kung saan niya ginamit ang budget. Yun po yun eh. Kaya nga na-impeach sa Kongreso at ngayon itatrial sa Senado. Kaya nga ang taong bayan ay talagang ang panawagan, trial, not dismissal. Maging ang mga taga-Mindanao. Kabaliktaran naman kay Bato. Hindi daw gusto ng taong bayan yung impeachment trial na yan. Diba? Magaling na rin manlinlang si Bato no? 55% sa survey ng SWS. Pabor sa trial o bigyan. Arda yan. Salamat po salamat po. Pagkakataon na dapat si Sara magpaliwanag. Wag po kayo mag-alala makukubra ko na po yung 125 million. Tamang-tama yun. Darating sa birthday ko. Salamat Salamat, di ko mabasa yung pangalan. Advance happy birthday, Boss BPM. Salamat po 125 million, paparating na po. Balikan ko sinasabi ni si Joseph Castro. Kung maliwanag, pwedeng ma-justify kung saan gagamitin, baka pwedeng dagdagan. Pero kung hindi lang, Sans Balti, shout out. Kaya ngayon, yung paramdam ng OBP na sila ay gusto maglingkod pero kulang ang budget, ay nasa inyo ngayong kamayan. Ipaliwanag mo kung saan gagamitin at paniwalaan nyo. Dapat maniwala ang Kongreso at Senado at ang Malacanang sa inyong paggagamitan ng budget. Tama. Baka bigyan pa ng consideration. Tama. So sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng matinding mga batikos ng mga Duterte at mismong si Sara Duterte na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Presidente at Speaker of the House, yan pa rin, kabaitan pa rin ang lumalabas sa Malacanang. Uunawain pa rin siya. At kung kinakailangan, bakit hindi daw ibibigay? Di ba? Ibibigay yung kailangan. Ayun yun hindi ko alam kung ito ay pagkukunwaring nangangailangan o talagang seryoso na ba gusto niyang makipagbati at tumulong sa gobyerno. Ang Office of the Vice President, marami kasing tanong. Seryoso ba? Totoo bang nangangailangan sila? Seryoso ba? Totoong gusto maglingkod sa bayan? Seryoso ba? Totoong lumalapit talaga siya sa Malacanang para dagdagan ang kanyang budget? Marami hong tanong. Muli, sa Office of the Vice President, ang lahat ng kasagutan at pagliliwanag, kayo ang gagawa niyan. Please like and share. Sayang mga pre, si Sara Duterte pala ay nagpaparinig. Rodel Aguinaldo, salamat po nagpaparinig na patungkol po sa budget. Ang bilis po ni Sara pagdating sa budget. Lawrence Nolasco, shoutout po Oo, pag usaping budget talaga, yung inyong Sara Duterte, no? Oo, kahit sinisiraan niya yung gobyerno, basta pagdating sa budget, kaya niya magparinig. No, kulang yung budget namin, walang budget yung OVP, sana dagdagan. Di ba? Ang tanong, tama nga naman, ang tanong, saan ito gagamitin? Dapat ipaliwanag nila yan, di ba? Mamaya, kahit nagpaliwanag na dito gagamitin, mamaya, pag natanggap yung budget, baka doon naman sa iba gastos. Dapat may mga resibo yan, di ba? Oo, kasi pera ng taong bayan yun Oo. May issue kayo sa di umano'y pagnanakaw. Diba? Mahirap ng pagkatiwalaan yung ganyang klaseng tao. Diba? So, dapat lang talaga na ang Malacanang mag-ingat. No? Talagang busisihin ng maayos kung, teka lang, saan ba ito gagamitin, para saan. Baka mamaya, pan-travel lang. Diba? Mag-ano lang, sa bahanga, hindi nga makatulong Diba? Wala nga siyang ambag sa pagbaybaha dito sa ating bansa. Anyway, salamat po sa sumuporta sa ating live ngayon. Huwag kalimutang i-share yung ating live ngayon mga pre Like, share, subscribe. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Sa nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Ayun syempre mga pre, meron tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan. Oo. Para magkita-kita po tayo saan man tayo mapadpad. Ma-YouTube man, ma-TikTok, at ma-Facebook, ay magkikita-kita po tayo. Ayan.
So once again, maraming salamat. Like this video, share this video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat mga pre.